Okay, so sa wakas guys, nandito na yung pangalawang flip phone ng Tecno. Ito yung Phantom V Flip 2 5G. Para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, na-review ko din po dito sa channel yung pinakauna nilang flip phone, yung Phantom V Flip 5G. Nandiyan yung link sa description box sa baba para mapanood nyo if ever man gusto nyong makita at ma-appreciate yung mga upgrades na ginawa nila dito sa pangalawa nilang flip phone. So, doon muna tayo sa presyo nitong Phantom V Flip 2 5G. Okay, so itong Phantom V Flip 2 5G ay merong SRP na 34,999 pesos. Pero magkakaroon ng sale sa December 6 sa TikTok, 27,999 na lang yung presyo. At meron din dalawang colorway na pwedeng pagpilian dito sa Phantom V Flip 2 5G, isang gray at isang green. Pero itong i-review natin na unit ay color gray. So, unbox natin. Okay, so ito guys yung box ng Phantom V Flip 2. So, tanggalin lang natin tong sleeve at marireveal sa atin itong color white na box. So, tanggalin lang natin yung pinakaitaas. Ayan. Tapos, makikita natin agad-agad yung ating Flip 2 na nakabalot sa paper. At kung babasahin natin yung mga nakalagay dito, yan yung mga reminders nila para mas maingatan natin yung ating flip phone. So, tabi ko muna. Tingnan natin yung ibang laman ng box. Meron tayong reminder ulit dito. Ayan. Sa mga dapat nating iwasan or dapat wag gagawin sa ating phone. Andito naman yung ating charging brick na 70 watts. USB-A yung kanyang port. Tapos, dito naman sa may charging cable, nakalagay din yung ating SIM ejector pin. Tapos, USB-A to USB-C na yung ating cable. Dito naman sa document sleeve, makikita natin yung mga documentations. Tapos, meron tayong dalawang set ng stickers. Ayan, stickers ng cute pets ng Tecno. Ayan. Sobrang cute guys. Tingnan nyo naman. So, pwede nating ma-customize yung kasama or freebie na case. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito guys yung case na kasama sa ating document sleeve. So, hard case to na transparent. So, pwede nating makita pa rin yung ganda ng design ng ating Phantom V Flip 2 kapag inilagay natin to protected pero maganda pa rin. Tapos, mas ma-appreciate natin yung mga ilalagay na stickers para doon sa mga gustong mag-customize ng kanilang case. At sa pinakailalim, makikita natin tong NFC card. Okay, mamaya balikan natin to. Okay, so balikan natin guys itong Phantom V Flip 2 5G. So, turn on ko na. Tanggalin natin sa balot. So, ito yung color gray na colorway. Pero nakikita ninyo guys, papansin ninyo, may pagka-green pa rin siya. Ayan. So, imagine nyo kung gaano katingkad yung pagka-green nung color green na Phantom V Flip 2. So, anyway, maganda naman siya. Matte finish. So, hindi siya kapitan ng smudges, ng fingerprints. So, kahit na hindi natin lagyan ng case, sa totoo lang, pwedeng-pwede na. Pero, syempre, para mas may additional protection, gamitin natin yung case na kasama sa box. So, ito yung kanyang cover screen, guys. Ayan. Kita nyo naman, ang laki ng display. Kasi dun sa unang version nila ng flip phone, bilog lang sa gitna yung meron. Pero ito, grabe oh. Sobrang laki para sa isang cover screen. So, maya-maya, pakita ko sa inyo yung mga pwede natin gawin dito. Ngayon, mapansin nyo na madaming smudges. Ayan, yung kanyang cover screen, yan ay dahil meron pa tayong sticker na protection dito. Pwede nyo yung tanggalin. Optional naman yan. Pwede nyo hindi tanggalin. Nasa sa inyo yan. Pero sa ngayon, tatanggalin ko muna para ma-appreciate natin yung itsura ng kanyang cover screen. So, tanggalin ko muna to. Yan. Yun. At by the way guys, pagdating sa weight, 196 grams lang itong Phantom V Flip 2 5G. So, magaan. Tapos, kapag naka-unfold siya, napakanipis din. Sobrang nipis. At napaka-comfortable guys, hawakan. Kasi, kapag naka-fold na siya, sobrang saktong-sakto yung thumb ko. Normal size naman yung kamay ko. So, hindi ko kailangang i-stretch. No, hindi kagaya dun sa ibang mga phone. Kapag hinawakan ko siya na naka-fold, saktong-sakto dun sa physical na fingerprint scanner. So, yes, meron siyang fingerprint scanner. Tapos, volume up and down buttons dito sa may right side. Tapos dito sa kabila, wala naman na tayong makikita. Dito sa may ilalim,
yung ating SIM ejector pin, meron tayong USB-C port, yung ating main speaker, tapos yung ating microphone dito sa may itaas kapag naka-unfold. Ayan. Tapos, yung kanyang secondary speaker ay nasa kanyang earpiece. Tapos gusto ko lang guys i-mention na kapag naka-fold siya, walang gap, talagang flat na flat na. Ang galing guys. Yan, para sa ganitong presyo, nakakabilib na napaka-premium ng feels at itsura at build quality nitong Phantom V Flip 2 5G. Tapos, pinagmamalaki talaga ng Phantom yung hinge na inilagay nila dito sa Phantom V Flip 2 5G. Ang tawag nga nila dito ay Double Helical Star Track Drop Shape Hinge. At according guys sa Tecno, na-test nila itong Phantom V Flip 2 5G ng 400 times na pag-unfold, fold, unfold, fold. 400,000 times at nakasurvive. So, ganun katibay yung hinge. So, talagang reliable. Tapos guys, dito naman sa may main screen niya, kapag naka-unfold, kagaya na sinabi ko kanina, makikita natin sa earpiece yung kanyang secondary speaker. At ang maganda dito, meron tayong LED flash. So, kapag magte-take tayo ng selfie dito sa kanyang selfie camera, kapag naka-unfold, meron tayong flash. Tapos kapag naka-fold naman, meron pa rin tayong flash dito. So, maganda-ganda yung mga photos na makukuha natin sa phone na to. Okay, pag-usapan na natin ngayon yung isa sa pinaka-highlight nitong Phantom V Flip 2 5G. At yan yung kanyang cover screen or subscreen. Ano-ano ba yung mga pwede na natin gawin dito pa lang sa kanyang cover screen? Pero bago lahat, dito muna tayo sa specs ng kanyang cover screen. So, meron tayo ditong 3.64-inch AMOLED Full HD Plus at protected ng Corning Gorilla Glass yung kanyang cover screen. At madami na talaga tayong pwedeng magawa dito pa lang sa cover screen. Una sa lahat, after nating i-unlock, kita na agad natin yung oras, yung date, notifications, at widgets. Pagka-swipe natin, makikita na natin yung mga apps na pwede natin gamitin dito mismo sa kanyang subscreen. Halimbawa, pwede ka ditong mag-games. Kagaya ng mga pre-installed na cute na games dito sa Flip 2. Pwede tayong mag-set ng stopwatch. Pwede tayong mag-record ng sound. Pwede natin i-check yung weather. Pwede nga rin tayo ditong mag-TikTok. At pwede rin tayong manood ng mga YouTube videos kahit pa landscape. At kahit mag-browse sa Chrome browser, pwede din. Ang maganda pa dito, kung ano yung ina-access natin dun sa subscreen or sa cover screen, pag unfold natin dito sa Phantom V Flip 2, yun pa din yung gagawin natin. So, napaka-seamless ng experience. O nga pala, pwede ka ding mag-take ng pictures at videos dito mismo sa kanyang cover screen. Mako-customize mo din yung subscreen sa folding screen zone sa may settings. Pwede ka mamili ng cover screen kagaya na lang ng mga cute pets na sa bawat unlock mo, iba-iba ipapakita niyang behavior sa atin. Sobrang nakakaaliw at nakakadagdag sa magandang experience. Masarap din dito mag-vlog kasi may instant stand ka na agad. Tapos, maliit lang yung kanyang cover screen compared sa normal size phones. Kaya hindi takaw pansin sa public places. At dahil main camera yung gamit mo, masisigurado mong high quality yung vlog at pictures mo. Pwede mong i-enable sa camera yung gestures para hindi mo na kailangan mag-set ng timer kapag mag-shoot ka na. Tapos guys, sa pinakadulong page nitong cover screen, pwede pa tayong mag-add ng iba pang mga apps na compatible dito sa size ng kanyang cover screen. So, app manager tayo, i-check lang natin kung gusto nating i-add. For example, Netflix. Gusto nating manood ng Netflix dito mismo sa cover screen. Pwede yan. At malaking advantage guys na ang dami na nating pwedeng gawin dito pa lang sa cover screen kasi una sa lahat, makakatipid tayo sa battery dahil hindi natin kailangan gamitin yung malaking main screen niya. Ngayon, pagdating naman sa main screen, meron tayo ditong 6.9-inch AMOLED din, Full HD Plus yung resolution, 120Hz LTPO yung kanyang maximum refresh rate. 100% PV yung kanyang color coverage, kaya napaka-vibrant at accurate ng kulay. At good news guys, para dun sa mga nagkaplanong manood dito ng mga movies or TV series sa mga streaming services, kagaya ng Netflix, yung kanyang wideband security, level 1, at makakapag-play tayo ng Full HD na resolution. Kagaya na palagi kong sinasabi sa mga flip phone, medyo ultra-wide yung kanyang aspect ratio. Kaya kapag nanood tayo dito ng mga 16:9 na mga videos, tapos naka-landscape tayong ganyan, malaki yung mga black bars natin sa dalawang gilid. Tapos kapag zoom naman natin, medyo madami-dami yung details na mawawala. So,
Sa reminder lang. Pero at least, diba, makapag-play tayo dito ng Full HD sa mga streaming services. Isa pa sa palaging tinitignan guys ng mga tao sa mga flip phone ay yung kanyang crease o yung lukot doon sa gitna. So dito, halos hindi na natin makita. Kita niyo naman. Meron pa rin hindi ko sinasabing wala. Meron pa rin. Medyo matagal-tagal pa bago natin ma-experience yung as in wala na tayong mapapansing crease sa mga flip phone. So again, dito, meron pa rin. Ayan, no? Depende sa tama ng ilaw natin mapapansin yan. Pero, sa ganyan, pag nakaganyan lang yung ating screen, halos wala tayong mapansin. Pero kapag nakapa natin, meron talaga guys. Madali siya mapansin kapag nag-i-scroll tayo. Ngayon dito sa testufo.com, makikita ninyo na 60Hz tayo by default kapag hindi natin ginagalaw yung screen. Pero sa oras na galawin natin yan, mag-i-increase yung kanyang refresh rate, magiging 90. Okay? Dito sa dito sa Chrome browser. So, again, 120Hz, pwede siyang buwaba to 60 kung kailangan para makatipid sa battery. At mamaya guys, pag-usapan natin kung ilang SOT nakuha natin dito sa Phantom V Flip 2. Ngayon pagdating sa performance, naka iOS version 14.5 na tayo out of the box on top of Android 14. Dimensity 8020 yung kanyang chipset, 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM, at pwede pang dagdagan ng 8GB na MEMFusion or virtual RAM. 256GB naman yung ating internal storage at UFS 3.1 naman yung storage type. So, check natin yung epekto ng MEMFusion sa performance itong phone na to gamit ang Antutu. Okay, so ito guys yung Antutu score na nakuha natin dito sa Phantom V Flip 2 kapag naka-off yung ating MEMFusion. 774,113. Not bad. Mataas na yan guys. Pero check natin kung anong epekto kapag ginamit natin yung MEMFusion. Kita nyo naman guys. Malaki-laki itinaas. 781,452 na yung ating score. So I suggest, pwede nyo gamitin. Gamitin nyo guys yung MEMFusion para maging at least 16GB yung ating RAM in total. Pero kagaya ng palagi kong nakikita sa mga flip phone, ang compromise talaga ay yung thermals. So, pakita ko sa inyo yung result ng wildlife stress test. Okay, so makikita nyo dito sa result na nabawasan tayo una sa lahat ng 12% sa battery. Ang laki nun. Tapos pagdating sa thermals naman, mula 28 degrees, umabot tayo guys ng 44. So 16 degrees na dagdag. At medyo alarming na talaga yung heat kapag na-feel nyo dito sa may likod. So, yun isa sa mga compromise. Hindi lang dito sa Phantom V Flip 2, kahit sa ibang mga flip phone. Kasi nga, napi-flip siya karamihan ng mga cooling system sa ngayon, straight yan dito sa likod ng phone. So, wala pa tayong cooling system na mag-utilize sa ganitong form factor. So, hindi ko siya talaga i-recommend sa gaming kasi nga, mabilis siyang uminit. Pero if ever man na mag-games tayo dito, makikita nyo dito sa Asphalt Unite na nakatodo yung graphics natin. Hindi nyo na-generate lahat, pero smooth. Wala tayong frame drops or kung ano mang hiccups na mag-feel, kayang-kaya guys. Sisiw naman sa kanya. Pero again, hinay-hinay lang tayo kasi baka maka-experience tayo ng alarming heat kahit sa ganitong casual game. Ngayon pagdating sa camera, yung main shooter niya ay 50 megapixels. Yung kanyang secondary camera naman, ultra-wide, 50 megapixels din. At yung kanyang selfie camera kapag naka-unfold ay 32 megapixels naman. Ngayon kapag hinawakan natin guys yung ating Phantom V Flip 2 ng ganito, pwede nating enable yung DV mode. Ayan. Magiging magiging parang classic na video cam recorder. Tapos pwede tayong mamili ng mode. Ayan, ganyan siya. Astig, diba? Ayan. Tapos, ayan, para tayong may camcorder na hawak. Okay? Tapos, para makadagdag sa nostalgia, merong dedicated na case na ginawa yung Tecno para sa ganitong DV mode. At yan guys, yung DV mode case. So, pakita ko sa inyo yung itsura. Ito guys. Yan. Lagay natin sa ating Phantom V Flip 2. So, ito siya guys. Yan yung itsura niya. Tapos, meron tayong panghawak dito. Yan. Para mas feel natin yung nostalgia ng camcorder. Parang ganito siya guys. Galing. Parang ano talaga
Pang legit na ano na camcorder. So, ganda. Ganda yung ganitong case. Mas secure kapag ganitong mode yung ginagawa natin kasi meron tayong sabitan ng finger. So, pakita ko sa inyo guys yung mga sample photos at videos kuha dito sa Phantom V Flip 2 ng Tecno. Ngayon sa battery naman, meron tayo ditong 4,720 mAh at capable sa 70 watts na fast charging. Maganda-ganda naman guys yung SOT na nakuha natin kasi almost 12 hours. And again, nung tinest ko to, naka-unfold tayo. Syempre gagamitin natin tong phone hindi lang kapag naka-unfold, kahit pa naka-fold din. So mas malaki-laking SOT pa yung makukuha natin dito sa real usage. At sobrang bilis din i-charge nitong Phantom V Flip 2 guys kasi from 14% to 100%, 48 minutes lang yung itinagal. Okay, so sa tingin nyo guys, sulit ba para sa presyong 34,999 pesos? Itong Tecno Phantom V Flip 2 5G, comment kayo dyan sa baba. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong sabihin at ipakita tungkol dito sa Phantom V Flip 2 5G. Again, nandiyan yung link sa description box sa baba. At para sa iba pang mga promos at mga discounts, nandiyan din sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.